Sa Hebrews chapter 2 verse 5, ang Bible nagsasaling, "For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak, but one in a certain place testified, saying, What is man? Ano ba lang tao? That thou art mindful of him? And the Son of Man, that thou visitest him?" Anong tao? "Thou madest him a little lower than angels." So ang tao mas nubo sang sa anghel. So sa mga nagatudlo dira, ang inyo leader, anghel, si Jesus Christ, tao lang, hindi ka mo magambal sa akon nga para sa inyo mas taas si Jesus ang sa leader nyo. Kaya ang leader nyo, anghel man bala. "Thou madest him a little lower than the angels." So ang tao mas nubo sa anghel. Tapos himuon niya si Jesus Christ, ay hindi siya Diyos, tao lang siya. So sino ning tao ni nga ginimo sang Diyos, nga ginimo niya nga mas nubo gamay sang sa anghel? "Thou crownest him with glory and honor, and they set him over the works of thy hands." Ginkuronahan mo ining tao, hari siya. May kingdom siya. Ang hari may kingdom. Ang kingdom may king. Amo na ganing itawag nga kingdom. King, dominion. Ginkuronahan mo ang tao sang glory, kag honor, kag ginbutang mo siya, set him over the works of thine hands. Sila siyang Ginoo, aring akon binuhat, aring akon creation. Ginatugyan ko sa imo tao. "Thou hast put all things in subjection under his feet." So tanan nga butang nasakop sa idalom sang tiil ni Adan kag ni Eva. "For in that he put all in subjection under him." Siling sang Bible, tanan, "Thou hast put all things." He left nothing that is not put under him. Pero hasta sumong, hindi naton makita nga napasakop tuod sa tao ang tanan nga butang. Why? Because of disobedience. Because of sin. Because nga wala sila nagtuod, nagsunod sa ginhambal sang Dios sa ila. Something happened dira sa Garden of Eden. So we know the story. Hindi bala? Nakasala si Adan kag si Eva. Then something happened. Kabalo kamo ko na no? Ang panggobyernohan sang tao nga ginhatag sang Dios sa iya, that governing power was transferred sa iban. Ang dominion nga nadula kay Adan. Na-transferred. Now, siling ko sa inyo, kung ginhatag ina nga dominion kay Abel, hasta subong ara pa Japon ina sa dominion sang tao ang kalibutan Kung ginhatag ina ni Adan sa kay Seth, it is still under men's dominion, right? Tingnan din na sa idalom sang dominion naton ang kalibutan gini. Why? Sino nakakuha sini? The devil, si Satanas, si Lucifer. Amo na nga gintanyag niya kay Kristo Jesus, niya na-delivered na ni sa akon. Kapalo kamo kung gisang tao makadlaw masubuan kita no. Ginabaylo naton ang matahom nga plano sang Ginoo sa aton sa isa lang kakinan-an na nga prutas kay sila ni Ibo, kaon ka man. Ano gidangara sa druga para gubuon mo imo pamilyahaw? Ano gidangara sa sigarilyo para nga gubuon mong imo bagaaw? Ano ngara sa ilimnon para gubuon mong imo tinaihaw? Ang imo kidney daw? Kabalo kamo nga sang matabo yadto nga nag-disobey si Adan kag si Eva sa aton mahal nga Dios, ang babahi gintabog dayon pagwa sa harden. Ang isa nila kabata ginpatay niya ang iautod. Kabalo kamo kung anong hambal sang Ginoo sa John 8:44,
Satan was a murderer from the beginning and the father of it. He was the father of lies. Ato nga pagpatay kay Abel ni Cain, that murder hindi naghalin sa kay Adan. Okay? Klaro ang Bible. Ato nga murder, pagpatay ni Cain sa kay Abel, it didn't came from Eve even. Hindi to halin sa nanay. Hindi man to halin sa kay Abel. Siyempre. And of course, hindi man ato naghalin gikan sa Dios. Alangan man ang Dios masugo sa kay Cain nga patyon niya si Abel. Obviously, it didn't come from Abel. And it didn't come from Cain himself. Ato nga murder. Si mo pastor siya ito nagpatay. Well, Cain is of the wicked one, the Bible says. Kabalo kamo kung ano natabo, sang sila hindi na makabalik sa Garden of Eden, kaya hindi na to sila ginpagwa sa isang Ginoo. Kabalo kamo kung sinong in charge sa kalibutan at that time. Satan himself is the one in charge. So nangambal sang Hebrews chapter 2 verse 9, let us continue. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, nga nagnubo si Jesus Christ sa angel diri, kay nagkatawang tao. God manifest in the flesh. For the suffering of death, kaya hindi mo man pwede mapatay ang God. So nagpakatao ang Diyos. So, crowned with glory and honor. Siya na ang koronahan sang himaya kag honor, that he by the grace of God should taste death for every man. For every man. Subong makatilaw na siya, maka-experience siya sa kamatayon para sa mga pinili. Not sa mga pinili. For every man. Para sa tagsa katao. For it became him for whom are all things, and by whom are all things, and bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Notisyahin niyo kung anong ginahambal sang verse kani. Notisyahin niyo kung ano ang ginahambal sang Biblia. Bangod ini nga kalibutan has fallen into such ruin. Tungod dining kalibutan subong nagdisobey sa akon kag nag-abot ang kamatayon, malain ang future sa kalibutan, siling sang God, I am going to send my son. Padala ko nga kon the only begotten son para nga magbatas, magpailig sang iya dugo, mapatay sa krus, so that para nga maluwas ko, may tsansya nga maluwas ang tanan nga lalaki kag ang tanan nga babae nga magtuo kay Jesus Christ nga iya nga maluluwas. Ara ang predetermination sang Dios. Amo nang ginimo ni Lord Jesus Christ diri sa kalibutan.